Nung nakaraan ay nagbunot tayo ng pakpak, nag-force feathering tayo sa ating mga alaga. Kaya itong ating mga ibon ay hindi makakalipad. Kaya wala tayong masyadong ganap sa araw na ito. Magpapatuka lang tayo at sasagutin na rin natin yung mga katanungan ng ating mga kalapatids na nagtatanong. Samahan niyo ako sa episode na ito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Okay, nagtutukaan na yung ating mga alaga at habang tumutuka sila dyan, sagutin na natin yung katanungan ng ating kalapatids dun sa related sa isang episode natin kung gaano karami yung mga pinapakain natin sa ating mga alaga. Ang tanong niya, ilang beses daw ba dapat kumain ang kalapate? Para sa akin, depende yan sa sistema ng iyong pag-aalaga at yung sistema ay depende naman sa pinagagawa mo sa iyong alaga o kung paano mo sila tinitraining at syempre base din sa schedule na meron tayo. So iba-iba tayo ng schedule at iba tayo ng pagtitraining sa ating mga alaga, kaya nagkakaiba-iba ang sistema. Pero dito sa akin, ang ginagawa ko ay one day feed lang mga kalapatids. Pero may pagkakataon na nagpapatuka tayo ng 2 beses sa isang araw at yun yung mga panahon na kapag tinuturuan natin sa trapping yung ating mga alaga. Pagka bagong batcher or pagkakatapos lang natin ibartuli na yung ating mga alaga, pagka pinapabatcher natin sila, sunod doon tinuturuan natin sila ng trapping. So doon natin ginagawa yung 2 beses na pagpapatuka. Sa umaga magpapalipad tayo sa ating mga ibon, magpapakawala tayo, and then tatawagin natin sila sa pamamagitan ng pagmo-motivate sa kanila gamit ang patuka. So pagka nakita nila magpapatuka tayo sa umaga, so papasok sila, mabilis natin makokontrol yung pagpasok nila dito sa ating trapdoor. Tapos sa hapon magpapalipad tayo ng ibon uli, paparonda, then ganun pa rin yung gagawin natin sa hapon. Motivate natin sila sa pamamagitan ng patuka. Hindi ko ino-overfeed yung mga alaga ko kahit 2 beses tayo nagpapatuka sa mga stage na yon. Kumbaga yung sukat na patuka na binibigay natin sa kanila ay hinahati lang natin sa 2, sa umaga at sa hapon. Pero most of the time naka 1 day feed lang ako mga kalapatids, lalo na kapag nagtitraining na sa truck at saka pagka during derby. So nag 1 day feed na yung ating mga alaga. Pagkatapos nilang masanay sa sistema ng trapping na ginagawa natin, yan, 1 day feed na yung ating mga ibon. Gaano nga ba uli karami yung dapat na ipatuka sa ating mga alaga? Panoorin nyo na lang yung episode na yan. Yan yung episode na ginawa natin para sagutin yung katanungang yan. Ito naman, katanungan ng isa nating kalapatids, itlog ng kanyang mga breeders ay bukol-bukol o yung parang magaspang. So ang katanungan niya, tinutuloy pa ba natin pagka ganyan yung mga sitwasyon? Well, minsan talaga nangyayari yan, yung itlog na nilalabas ng ating mga breeders ay parang kakaiba. Minsan ay bukol-bukol, minsan parang kala mo magaspang. Pagka ganun ay merong abnormalidad o hindi normal na pangyayari sa sitwasyon during sa pagdevelop ng kanilang mga itlog. Maraming dahilan kaya nagkakaganyan. Ilan sa mga dahilan, unang-una, yung sobra-sobrang calcium deposit sa katawan ng ating mga breeders. Kapag sobra-sobra na yung mga excess calcium, at yun nga, nagiging cause yun ng pagka abnormal ng kanilang itlog or appearance ng kanilang itlog. Pwede ring sakit mga kalapatids at wala sa kondisyon yung ibon at marami pang iba. Ngayon ang pinakatanong, tinutuloy pa ba natin kapag gagayan? Well, kung ako tatanungin, hindi ko na tinutuloy yan kasi alam ko may abnormalities. So ang ginagawa ko, ini-eliminate ko na yan yung ganyang itlog. Yes, pwede mapisa yung mga ganyang itlog, pero base sa aking karanasan wala. May abnormality din, kaya mahirap i-dispatch siya or i-dispose yung ibon kapag alam nating buhay na o may buhay na. Nakakaawa kasi. Kaya ang ginagawa ko na lang habang itlog pa ay tinatanggal ko na. Naka-Spiderman pa to si Jessie. Gusto lumabas, nakalak yung ating trapdoor. Anyway, ito yung isang katanungan ng ating kalapatids tungkol naman sa ginagawa nating sistema sa pagpapabatcher. Ilang araw daw parorondahin bago ibartolina
Well, kung babalikan nyo yung mga episode natin mga kalapatids, kapag ka first time na pinakawalan natin yung ating mga inakay, mapakawalan pa lang natin sila sa unang pagkakataon pagkatapos nilang mapisa, okay? Syempre, hindi natin papakawalan yan pagka hindi natin na-viewing. Pagkatapos natin silang i-viewing, ay papakawalan natin sila. Normally, unang pagpapakawala, hindi mo nalilipad yan dahil takot pa yung mga yan. Medyo kabado pa yan, titingin-tingin lang sa paligid yan. Pero the moment na lumipad sila, tapos rumonda, umikot, okay, basta umikot lang, basta kahit isang ikot lang yan, basta lumipad sila, pagka pumasok sila dito sa ating trapdoor, yun na ang simula ng kanilang Bartolina. So hindi na natin sila palalabasin. Kapag ka naranasan nilang lumipad na o rumonda na o mag-flight na sa sarili nila, yan na ang simula. So hindi ang tanong dito kung ilang araw bago i-Bartolina. Ang ginagawa ko kapag ka nakita kong rumonda na sila at napapasok uli natin dito sa ating flyers lock, yun na simula ng kanilang Bartolina. So ang pagbabartolina ko from 1 week to 2 weeks mga kalapatids. Depende sa inyo yan. Kung talagang gusto nyo maging solid yung inyong mga ibon na hindi talaga mawawala, lalo na pagka nakasingsing yan na alam niya na medyo may kamahalan, mas maganda 2 weeks siguro para hindi ka na mangangamba kapag ka pinakawala mo na solid na yung ibon. Yung panghuling katanungan, square wings, ano ba yung opinion natin dito sa square wings? Well, sa mga kanubi natin dyan, yung square wings na tinatawag or square wings theory, ito yung balahibo sa ilalim ng pakpak ng ating mga alaga. Ang theory na to ay nanggaling sa mga fanciers sa Belgium. Pagka ang ibon daw ay merong square or rectangular feather sa ilalim ng pakpak, yun daw ay isa sa magandang senyales na magaling or quality yung ating ibon. So ano bang masasabi natin dun? Well, ito para sa akin lang to mga kalapatids. Maraming mga bagay sa ginagawa natin pag-aalaga ay nagkakaiba-iba tayo ng pananaw. Pero itong sasabihin ko ay ito lang ang opinion ko at batay na rin sa aking karanasan, okay? So hindi kasi ako masyadong masuperstitious pagdating sa pag-aalaga. So pagka may mga ganyang theory pinag-aaralan natin yan at hinahanapan natin ng reasonable or most probably scientific explanation. Pero eto mga kalapatids, hindi masama na alam nyo naman sa pag-aalaga natin maraming factors na nakakaapekto. Kahit magaling yung ibon mo, anak ng champion yung ibon mo, minsan nagkakaroon pa rin ng mga shortcomings at mga hindi magandang resulta. Okay? So, sa larong ito, sa sports na ito, mas maganda, mas marami tayong odds. Mas tumataas yung ating porsyento na mag-success sa ginagawa natin pag-aalaga. So, hindi mo naman masama. At ito nga mga kalapatids, mabalik tayo sa square or rectangular feathers. Ito, base lang to sa aking karanasan mga kalapatids. Napapansin ko na yung aking mga nahawakang ibon na magagaling sa breeding, yun yung mayroong square or rectangular feathers dun sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Kaya para sa akin lang, siguro sa breeding, yan, medyo na-experience ko yan. Mas magaganda nga. Pero pagdating sa liparan, mga kalapatids, alam nyo naman, maraming factors nga na naka-apekto dyan. Kaya, ayan, di natin masasabi yung galing ng isang ibon hanggat hindi natin nakikita yung kanyang lipad. Kahit pa meron na siyang historical or genetics background dun sa mga ninuno niya, kailangan pa rin nating subukin kasi hindi naman na automatically na pag champion yung magulang, champion na rin yung mga magiging anak. Most probably makukuha niya yung mga gandang katagian, pero kailangan pa rin nating subukin. Kaya pagdating sa liparan, walang ibang paraan para sa akin kundi ilipad yung ating mga alaga. At ganun pa rin pagdating sa mga theory na yan, wala namang masama na malaman natin yung mga paliwanag nila dyan. Wala namang masama dahil magdadagdag yan sa atin ng ideya at kaalaman. Pero i-consider din natin yung mga criticism sa likod ng mga ganyang teorya, yung eye sign theory, wing and feather theories at iba't iba pa. Alamin natin yung both side and tayo na lang ang magtimbang base na rin sa ating mga na-experience at nararanasan sa ginagawa nating pag-aalaga. At mula doon tayo yung magpapasya kung ano yung magiging pananaw natin sa mga bagay-bagay. Wala namang masama. Gaya nga ng nabanggit natin, iba-iba tayo ng pananaw, iba-iba tayo ng pamamaraan, iba-iba tayo ng sistema. Minsan pinapalad tayo, minsan nauulats tayo. So ganun lang din yan mga kalapit. Maraming odds na involved
sa sports na ito, and the more odds na dinadagdag natin sa ating ginagawang pag-aalaga, lumalaki ang tsansa na mapataas nito yung porsyento ng ating success. Kung hindi naman makakasama sa ating mga alagang ibon, di ba? Alam naman natin yung mga makakasama sa kanila. Kung hindi naman makakasama sa ating mga alaga, walang masama at wala rin masama na gumaya tayo sa ginagawa ng iba na nag-workout sa kanila. Malay natin, mag-workout din sa atin yung ganong sistema. Okay? So, yan muna mga kalapatid. Sana nasagot natin yung mga katanungan ng ating mga kalapatids na nanunod. At sa mga gusto pang magtanong, mag-comment lang kayo dyan. Pagsisikapan natin yung paglaanan ng panahon. So, paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Ingat kayo. Hanggang sa muli. Paalam.